Hello mga kabayot! Good morning! Ang tatalakay natin ng mga kabayot ay tungkol magbibigay po ng tips kung paano tayo makaiwas sa utang. So sa mga bago pa lang po dito sa aking channel, please subscribe my YouTube channel, Brenda Page. So yan guys, mag-start na po ako. Magbibigay ako ng tips tsaka advice tungkol po sa utang. So alam naman natin na ang ating bansa isa sa may pinakamataas ang presyo ng bilihin, kaya kung minsan ang budget na iipit. Bukod dito, naglilipanan na rin ang iba't ibang uri ng pangungutang, kaya ang ilan sa ating kababayan, utang here, utang there. So, ito ang ilan sa mga tips kung paano ka makakaiwas sa utang. Hak! So number 1 guys, matutong pagkasyahin ang budget. Kung sa isang araw, mayroon ka lamang nakalaan na budget kasama ang pamasahe at pagkain, siguraduhin po na hindi lalagpas dito ang gagastusin. No? So, number 2, magsimulang mag-impok. Dahil mga kabayot, ang pag-iimpok ang isa sa pinakamabisang paraan upang makaiwas sa utang. Maaring magtabi ng kahit kaunti sa sweldong matatanggap upang sa panahon ng emergency may mahuhugot. Pwede mo itong gawin sa bahay, bumili o gumawa lamang ng alkansiya. Makakaipon ka na o di kaya naman ay sa bangko. Ang paunti-unting paghuhulog ay maaring lumaki pagdating ng panahon. Tama nga naman, no? So, ang ating pangatlo ay isang tabi ang mga gusto at luho ng katawan. Dahil mga kabayot, isa ito sa dahilan ng pagkakautang ay ang mga luho. Mga bagay na pansamantala, isiping mabuti, kailangan ko ba talaga ang mga bagay na ito? Kung hindi naman, kinakailangan ay wag na mo nang bilhin. Uunahin ang mga bagay na sobrang kinakailangan. Number 4. Okay, number 4 na tayo mga kabayot. Keep tuning po, tuning in. Iwasan at layuan ang masasamang besyo. Katulad na lang mga kabayot na iwasan at layuan ang masamang bisyo. Pati na rin, no? Ayun, katulad na lang mga kabayot, ang alak, sigarilyo, sugal, at iba pang uri ng bisyo ay mga bagay na nakakasira hindi lamang sa pagkatao, ngunit pati na rin sa ating mga bulsa. At bawat perang winawaldas sa mga masasamang bisyo ay mas maaring iilan at ilaan sa mas mahalagang bagay, no? So number 5, planuhin ang bawat pagkakagastusan. So sa taas ng bilihin natin ngayon, mas magandang matuto tayo sa pag-budget at pagplano ng ating mga gastusin. Maraming maaring ililista sa papel, notepad, sa mga gadgets para hindi ito makalimutan. Maaari ding ilista ang presyo ng bibilhin upang alam mo kung magkano ang perang iyong ilalabas. So, number 6 na mga kabayat, number 6, maghanap ng karagdagang kita. Tama nga naman. Kung may ekstrang oras, maaring maghanap ng paraan upang makadagdag ng kita. Dahil sa panahon natin ngayon, na kahit sa simpleng paggamit lamang ng social media, ay maaari ka ng kumita. May napakaraming paraan upang madagdagan ang kinikita buwan-buwan. Okay. So, number 7 mga kabayot, sana marami kayong, sana natandaan yung sinabi ko ha. Number 7, huwag mahiyang humingi ng tulong o payo. Mahalaga yun mga kabayot. Magandang lumapit o humingi ng tulong sa mga taong may kaalaman. Sa larangan ng pinansyal, may malaking parte ang mga ito upang mapalago. O di kaya naman ay maipon ang pirang sinusweldo. Maraming financial advisors
ang meron sa ating bansa, huwag mahihiyang manghingi ng advice sa mga eksperto. Okay. Isa lamang, ayun guys, last 1 to 7 lang tayo muna kasi lang po ang nakayanan ng bakla. Dahil mga kabayot, iilan lamang ang mga ito sa napakaraming paraan upang makaiwas sa utang. Tandaan, masama ang sobra at madalas ang sobra ang siyang nagiging dahilan ng ating pagkakautang. Maging wais kung kaya ng ilan, tsak, kaya mo rin. Di ba, kabayan? So, thank you so very much mga kabayon. Sana marami kayong natutunan sa vlog kong ito. So, comment down po sa mga natututo or nakakakuha ng tips para sa aking video po. So, thank you so much mga kabayot. Bye-bye!